Hi guys! Welcome to my vlog. Dugay-dugay na jud ko nga wala naka-vlog pero karon nagbalik na sad ko. By the way, sorry for the inconvenient noise na ay tingog sa cellphone, sa manok, sa iro, sa motor nga sige agi-agi na among ko sa mo karon. Today, we will talk about the Word of God. So I have this friend, nag-recommend siya nga magbasa og book. And then the title of this book is Emotional Purity, An Affair of the Heart, written by Arnel Paulson. Amazing kayo ni siya nga libro kay. There is a chapter in the book, I think that was chapter 4, entitled Stealing of the Heart. So pagbasa na ko, pwede ba di makawat ang kasing-kasing? So yun, ana siya ba? But then, as I start to read this chapter of the book, amazing kayo kung unsa nakikistorya ang Ginoo in that specific chapter. I think that was last year. This video is kanang clearly nga naga-define sa ako ang nabasa nga Stealing of the Heart. So, ang background music ani niya is man siya doxology, nagipahimo sa mo ang prof. Then, ano ni siya? When God's Run. So, ang gihimo is, ang girl in love siya kay Lord. Yung whole heart is para lang yun kay Lord. Nagahimo siya sa ministry. And then, here comes ning abot ning si boy. So, na-distract si girl. Ang iyahang heart nga para lang sa Ginoo is natunga. So, yung anak siya, natunga iyahang focus, iyahang tanan. And then, abot ang point nga iyahang whole heart, gihatag na niya sa lalaki. And kining lalaki, nga iyahang gipasaligan sa iyahang kasing-kasing, nag-failed sa pag-amping ni Ini. So, yung anak siya. And then, as I read the book, katudyo siya nga music video, doxology, kay it clearly defines the stealing of the heart nga ginapasabot dito sa libro. As I read it, daghan kay mga pangutana sa libro nga. Like, ang isa ka Christian nga lalaki, pwede ba di ay nga mangawat sa kasing-kasing sa isa ka Kristohanon nga babae? And ang isa ka Christian nga lalaki, pwede ba di ay muhimo og mga red flags nga Kristohanon man siya? The answer is yes. Stealing hearts occur kung ang Kristohanon nga lalaki makawat niya ang kasing-kasing sa Kristohanon nga babae ug ang Kristohanon nga babae makawat niya ang kasing-kasing sa Kristohanon nga lalaki kung they both compromise ang time nga para lang dapat sa Ginoo. Second is defrauding. In my own definition, explain ako ng defrauding. So, ang defrauding is when both harbor their best effort and time for each other nga dapat or that is meant only for your future spouse nga gi-prepare sa Ginoo para sa inyo ha. I'm talking about talking stage, getting to know each other, mura na uyab pero wala sila label. So, it's wrong. It is called stealing hearts. Sa Bible manggod, walay na mention nga fling, talking stage, getting to know each other. As you can observe sa Bible, ang tanan nga mga babae is focus sila sa pag-serve sa ilahang pamilya, sa ilahang faith, sa ilahang belief, and then si Lord ipadala lang ang ilahang future spouse sa ilaha. So ingon ana siya. But then sa generation nato karon lahi siya kanang more on mag-talking stage tayong ana, tapos pag dili nag-workout, move to the next. So, more siya ingon ana, and I am so guilty with that, and I am so thankful and grateful. Kinabasa na ko ni siya nga book, and then, ni part sa book nga, nag-ask, kanang, ana siya dito nga, nado someone, sa ana ang writer sa libro, nado someone nga nag-email sa iya ha, nga, pastor or kuya na, kanang if we will not enter this talking stage and getting to know each other unsaon man namo pagkabalo nga they are the right person for us ana siya dito. And then the writer answered that by saying na you don't need to find and chase the right person for you. Kay the best example of this is Rebecca. I think that's Rebecca, Isaac's wife. Diba? Rebecca didn't chase Isaac. Ning adto lang siya sa well. And then, kining servant ni Abraham, gipadala niya dito And then, when the servant see nga, naa si Rebecca, ingon ani ang instruction, sunda lang. And then, ano siya nahitabo? Si Rebecca, wala siya ning dagan padulong kang Isaac. Si Isaac na ay servant, ang servant ni Isaac maoy nangita kay Rebecca. Diba? So, dapat ingon ana di ay siya.
Kasi you need to complete your season in serving the Lord, in your ministry, in all. And then when it's right time, si Lord na ang maghimo ana. Si Lord na ang bahala nga magtagbo ana. So ana siya as we as Christians. And if you ask nganong ang talking stage, ang getting to know each other is mali, based sa ako ang pagka-understand sa book, it is wrong. Kay so, diba, nag-getting to know each other na mo, okay na mo, nagkaila na mo, nag-communicate na mo, and then, you go out. Dili siguro nato siya tawagon nga date. Pero, yung ana na pud siya. So, naggawas mo, nag-build mo memories. But the question is, ano say label sa inyong relationship? Mura naman mo og ning sulod without commitment, assurance, without those standards, those requirements nga gikinahanglan when you are in dating. Remember that a godly relationship should have this standard of intention, commitment, and assurance. So kung wala ning tulo, para asa pa ng tanan. So, diba, as you start to talk to each other, as you start to get to know each other and do the talking stage thing, wala ka nakasure kung unsay intention. Kay wala may gipakita, if ever. So, daraa pa lang daan, bagsak na siya. So, as a Christian girly and as a Christian boy, kinahanglan nga, kung lalaki ka, when you enter sa kinabuhian ng isa ka babae, you should have intention, you are ready for commitment, and you will give assurance. Kaya kung sulod lang ka kay para wala lang, tapos after ana, kay i-end rapod mo ang tanan, then ayaw na lang. Just wait nga maging ready ka because it is wrong. And kung ikaw sad babae, gisugot sad nimo si lalaki without you knowing yourself if you are ready, then it is also wrong. Dapat you are both ready in that 3 requirements or standards. But as for me, I salute to that picture nga ako ara pong na-scroll sa social media nga ana siya. Teenagers. The season of teens. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kinahanglan kana nga teen season sa imong kinabuhi ihatag nimo 100% fully and wholly sa Ginoo by doing ministry, serving the Lord, tanan nga makapahimaya sa Ginoo. And then the right season kay moabot ra pod kanang about sa love. So ayo lang siya like dalia, like ayo i-reap ang fruit nga dili pa hinog kay masayang na siya. It's either malabay siya or dili jud mo siya mapahimuslan kay it's either aslum pait or wala siya lami. So ingon ana siya. And sa mga nag-eskwela pa, eskwela lang sa good, and then sa mga naay relationship then mas nindot jud kung ato ang i-center na siya sa Ginoo kay Lord. Kay ang relationship nga naka-center kay Lord, strong ang foundation. As of now, mao pa lang sa ato ang ako ang insight sa book. So from chapter 1 to chapter 4. And I will update you guys kung nanapod ko'y mabasa as I go through aning pagbasa na ako aning book. Then dagan pa jud ni siya chapters. Tapos, mas the best pod kung mubasa sa mong appeal. So, mauna sa to. Bye-bye. Thanks for listening. God bless.